Nakatira si Maya kasama ang kanyang ina sa isang maliit na baryo sa lalawigan. Laging wala sa bahay ang kanyang ama dahil sa trabaho. Sa tabi lang ng kanilang bahay ay nakatira ang isang matandang babae na nagngangalang Aling Celia. Mabait ito, laging nagbibigay ng pagkain at laging handang tumulong. Itinuring na itong pangalawang ina ni Maya at ng kanyang pamilya. Isang gabi, may narinig silang balita na may aswang daw sa kanilang lugar. Maraming alagang manok at baboy ang nawawala at may mga nakakita raw ng kakaibang nilalang na lumilipad sa himpapawid tuwing hating gabi. Dahil dito, nag-iingat ang lahat at laging isinasara ng maiging kanilang mga bintana at pinto tuwing sasapit ang gabi. Isang gabi, nilalagnat ng mataas ang ina ni Maya. 11:00 na ng gabi noon at wala silang gamot. Nag-alala ng husto si Maya. Maya-maya lang, may kumakatok sa kanilang pinto. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya si Aling Celia. Maya anak, narinig kong may sakit ang mama mo. Dala ko rito ang halamang gamot. Pakibuksan naman ang pinto oh. Malambing na sabi ng matanda. Dahil kilala naman nila ito at matagal na nilang kapitbahay, agad na binuksan ni Maya ang pinto. Pumasok si Aling Celia at lumapit sa higaan ng ina ni Maya. Inilabas nito ang mga halamang gamot at hinalo sa tubig. Habang ginagawa ito, napansin ni Maya na parang iba ang amoy ng matanda, amoy lupa at bulok na karne. Napansin din niyang habang nakatalikod dito, may kakaibang galaw sa likuran nito. Parang may mahabang bagay na gumagalaw sa loob ng damit nito. Inumin mo na ito para gumaling ka na kaagad, sabi ni Aling Celia sabay abot ng inumin sa ina ni Maya. Dahil sa hirap ng pakiramdam, kinuha agad ito ng ina ni Maya at ininom. Pagkatapos uminom, biglang nanlamig ang buong katawan ng ina ni Maya at nagsimulang manghina ng husto. Nagulat si Maya at akmang tatawag sana ng tulong. Nang biglang umitim ang mukha ni Aling Celia. Ang dati nitong malalambot na mata ay naging pula at matatalim. Ang kanyang ngipin ay humaba at tumulis. Sayang, napakasarap sana ng laman at dugo ng nanay mo. Garal-garal na nakakatakot na boses ng matanda. Sa takot ni Maya, agad niyang kinuha ang isang bote ng suka na nakalagay sa mesa at ibinuhos ito kay Aling Celia. Sumigaw ng malakas ang nilalang, halatang sobrang nasaktan nito sa ginawa ng dalaga. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Maya ang katotohanan. Nahati ang katawan ni Aling Celia sa gitna. Ang ibabang bahagi ay naiwan sa sahig habang ang itaas na bahagi ay lumipad palabas ng bintana habang humahagulhol at nanunumpa. Agad na tumawag ng tulong si Maya sa mga kapitbahay. Dumating ang mga matatanda at ininspeksyon ng bahay. Nakita nila ang ibabang bahagi ng katawan ni Aling Celia na naiwan at may mga bakas ng ngipin at kuko sa katawan ng ina ni Maya. Agad nilang dinala ang ina sa manggagamot at ginamot ito. Kinabukasan, nawala na si Aling Celia. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Pero simula noon, wala nang nakakita o nakarinig sa kanya. Natutunan ni Maya at ng buong baryo ang isang mahalagang aral. Hindi lahat ng mabait at matulungin na kapitbahay ay dapat pagkatiwalaan ng lubos. Minsan, ang pinakamalapit sa iyo ay siya ring pinakamalaking panganib sa iyong buhay. Hello mga mahal! Ang istoryang inyong napakinggan ay pawang kathang isip lamang. Ganun pa man, huwag kakalimutang magdasal at laging mag-ingat. Huwag din kalimutang i-like, i-share, i-follow ang ating page at mag-comment sa ating story para ma-shoutout kita sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!